Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now that we are ordered in Mary, grace, Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now that we are ordered in Mary, always look up to our faith and we hope, because God is always with us to support us, encourage us, and to lift us up. So sisters, as He lifts us up, let us all rise up and praise and worship the Lord. Ano reaction natin? Wala na. Nakanig na tayo, di ba? Nakanig na tayo. Sanay na tayo na kahit na lang natin marinig. So in fact, marami akong kilala, ay pilit na ng masisira ang araw. Bakit? Diba? Ganun yung reaction natin. Ayaw na lang natin malaman natin kung yung kalagayan natin ang puro problema. Diba? Kaya, so, dahil dun sa reviews, ayaw na natin malaman. Ay, gusto na lang natin mamalaman. Hindi na natin hindi na tayo nagiging aware sa overall talaga yung na nangyayari sa buong ito. Sa mga kaganapan, ayaw na natin malaman. Hindi na natin alam. Okay. Parang okay sa atin, okay na tayo sa in our own little corner of the world na parang happy na tayo doon. Okay. Pero ngayong hapon na to, we'd like you to think that parang buksan natin ang ating mga mata. Alamin natin ano ba talaga ang mga nangyayari sa mundo ngayon. So let's watch this video. Meron tayo sa and religious system. Pero ang sabi ng report sa World Values Survey, is a global research project that explores people's values and beliefs. Ganito ang mga naging conclusion ng kanilang research. So mula noong 2007 hanggang 2019, karamihan sa bansang pinag-aralan, 43 out of 49, they became less. The line of belief was not confined to high-income countries and appeared across most of the world. So growing numbers of people no longer find religion a necessary support, and hindi na sila nakakakitan ng kahulugan sa religion. So marami nang hindi naniniwala sa religion. Magandang umaga sa ating lahat. Tanong ko lang, lahat ba tayo may pamilya? Yes. Lahat ba tayo may kapatid? Yes. Malamang ang sagot, halos oo, hindi ba? Sa ating mga individual na pamilya, tayo ba ay masaya sa lahat ng aspect ng buhay? Parang hindi 100%. Ito ba? And that's normal, actually. Wala namang perfecto kasi yung pamilya. But anyway, ako ay galing sa malaking pamilya. 10 kaming magkakapatid, 5 lalaki, 5 babae, 2 magulang. So all in all, 1,000 kami, di po ba? At murang piliin kapag per tusena ang bili mo. Di po ba? Kami ay nabuhay ng simple sa probinsya. May kanya-kanya kaming gawain at tutuwin sa araw-araw.
sa oras ng pagkain, sa pagganap ng mga tungkulin, sa paglalaro, sa paggawa ng homeworks, sa pagdarasal sa bahay, at sa pagsisimba, linggo o kung kinakailangan. Lagi kami isang pamilya. Lumipat at nanirahan kami dito sa Maynila noong kami ng kuya ko ay tumutong na sa kolehiyo. At ang aking mga kapatid ay pumasok na rin sa elementarya at sa mataas na paaralan o high school. Nanibago kami sa buhay Maynila dahil ibang iba sa buhay namin noon sa probinsya. Ang lahat ay naging abala sa pang-araw-araw ng buhay, abala sa paghahanap buhay, pag-aaral, sa mga gawain sa bahay, abala sa mga bagong classmates. Sisters, first time na po akong nag-share dito sa gitna ay parang akong nalulusaw na yun. Parang kailangan ng stage. So, ang i-share ko ngayon about family. Alam mo, sisters, about family, masakit sa akin pag nakakita ako ng nila kasi nabuhay na ako na wala akong nila. Dati po akong CFC, pero isa na po akong bold ngayon dahil sa husband ko pong nasa ibang bansa. Bilang isang ina, katulad ni Mama Mary, sa kabila ng lahat ng problema, pagsubok, nandito pa rin ang matibay, matatag, takinting na nanampalataya sa Panginoon. Napakasarap mabuhay kasama ang pamilya, especially po ang ina. Pero mga sister, kabaligtaran po ang nangyari sa akin sa buhay ko. Saglit lang mga sister kasi medyo nakakabahan-tabahan po ako ngayon. Hindi ko po naranasan na makasama ang aking ina ng matagal. Bago po akong naulila sa ina, anin po kami magkakapatid. Nasa 15 years old lang po ang panganay namin kapatid. Pangatlo po ako sa magkapatid. Nung binawian ng buhay ang aking ina, last na grade 5 po ako nung mga sister, para akong binagsakan ng langit at lupa. Sobrang sakit, napakasakit sa dibdib. Dami kong tanong sa isipan ko kung paano na kami magkapatid, paano na kami mabuhay, magpatuloy sa buhay. Parang hirap itong ko kasi nasasaktan ang puso ko ngayon pag ito yung pinag-usapan. Ang ginawa ko kasi ang bumuhay sa aming magkakapatid. Kasi ang ama ko ay nagbibisyo, nandiyan lahat sa kanyang pagsusugal, pag-iinom, at laging nagwawala sa bahay sa tuwing lasing. Kunting diferensya lang sa amin, buong sarado na kami magkapatid. Kaya po, nung nawala po ang mama ko, napilitan po akong buhayin ang aming mga kapatid sa murang edad pa. Yung dalawa ko kasing kuya, na tinuturing po kuya, ay hindi po magkasundo ni Papa. Sila po ay lumayas. Ako po ay naiwan, kakapatid. Ako ay naiwan na matandang kapatid na sa aking mga maliliit na kapatid. Ngayon, binuhay ko po ang aking mga kapatid. Sumama ako sa aking mga kapitbahay na nagtitinda. Yung pagtitinda po sa bangkita, sa palengke, yung maglalagay po ng tarpaulin, maglagay ng tumpok-tumpok na tinda, mayabas. Kasi yung mga tanim ng mama ko, pag po siya kasi malaki po ang lupa namin, may tanim po siya na naiwan, mga prutas, mga gulay, lahat so ginamit ko para magtinda. Nahito po ako sa aking pag-aaral dahil iniisip ko po sa aking mga kapatid. Ako po'y bata, natuwing sana yung time na yon na ako'y maglalaro,
ako po ay kailangan arugain po ng magulang. Pero hindi po yun ang nangyari mga sister. Kasi nagiging ilaw po ako sa aking mga kapatid. Sinsya na po talaga kasi masakit sa kalooban nung si Jerry ngayon kasi nangyari talaga sa akin. Sobrang hirap talaga ang buhay namin. Isang taon ko pong televisyon. Dumaan po ang bagyo, hindi po ako nakapagtinda. Ganda. So, ang Sa lahat. So, if we do not desire, that means hindi tayo umaasa. We do not hope. Kasi hindi natin gusto. Okay, so the second element is trust. Pagtitiwala. Nagtitiwala tayo sa mga pangako ni Kristo. The Bible is full of His promises regarding heaven and eternal life. Isa dito ay ayon sa John chapter 14 verse 2 to 3. Ang sabi, ito lagi itong binabasa sa mga misa sa patay. No? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sana sa inyo. At paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Naniniwala ba tayo na babalik si Kristo? Yan. Hinihintay na nga natin eh. Tapos na lang ang dulo na ito. Okay. Dahil alam natin ang pangako ni Jesus ay totoo at maaasahan, these words give us hope. Now, the third element of hope is the Holy Spirit, ang Espiritu Santo. So we do not rely on our own strength, but on the help of the Holy Spirit. Dahil kung tayo lang, wala tayong sariling lakas. Ang lakas natin ay nagmumula sa Espiritu Santo. Maaari tayo umasa kahit tayo ay mahina because with God, nothing is impossible. Alam na alam, with God, nothing is impossible. Sabi yan sa Luke chapter 1, verse 37. Sa pagdarating na pagpuso ng kaaway. So nagdasal sila ng litanya kayo ng Maria habang siya ay nakangiti. Nang kinanta nila ang araw ng pagsisisi kay Kristo, naging seryoso ang kanyang mukha. At bumitaw ang isang lang crucifix sa kanyang mga kamay. Ayan, dalawa. At nakasaan sa crucifix ang masalitang Jesus Christ. Ayan. Ayon kay Joseph, ang lungkot sa kanyang lupa ay hindi kayang ilarawan. Ito ang lungkot na nadama niya sa paanan ng krus. Matapos ang ilang sandali, nawala na siya at sila'y umubinan. Nalaman na lang nila na habang nangyayari ang apparition ng mahal na ina, ang pinuno ng mga sundalo ng Russia, si General Karl von Smith, ay nakatanggap ng order na sila ay dapat umalis sa lugar ng Hong Kong. Ayon sa kanya, may isang invisible madonna na pumipigil sa kanilang daraanan. James succeeded in converting the local tribe to Zaragoza. His effort led to the Spanish in which today has been the dominantly Catholic population. Isn't that amazing? Sa video? Sirs? Okay. So, alam niyo, amazing talaga. Kasi imagine mo,
Mama Mary nasa Turkey, si James nasa Saragossa, Spain. No? Pero, narinig ni Mama Mary, hindi natin ni James, no? Kaya talagang, itong kung napanood natin ito, kung napakinggan natin ito, ito ang first apparition actually ni Mama Mary. So, yan na, isang trivia. Saan ang first apparition ni Mama Mary? That was a Spain. At kanina siya nag-appear kay Apostle James. So, meron tayong nagdag kaalaman para si Kuya Kim. Nagdag kaalaman. Okay. So, kaya nyo, after Pentecost, si Mama Mary, hindi na siya sumama sa pagbilisyon ng ibang mga apostles. Bakit kaya hindi na siya sinama ng mga ibang apostles? Probably because si Mama Mary bilang babae, baka makagod. Kasi noon, alam naman natin yung term noon, di ba? Kung mag-down, up-down. Baka hindi kaya ni Mama Mary, yung mga long and arduous daanan, no? Eh, siguro nasa isip din ng mga apostles, baka hindi naman talaga pang-evangelize, hindi siya evangelizer, no? Si Mama Mary. Yun ang probably nasa isip ng mga apostles. But, ang totoo, ang kapatid, si Mama Mary was born to evangelize, no? Dahil sa narinig na si Jesus Christ, kung natin yan sa Luke, chapter 4, verse 43. Sa iba rin mga lungsod na dapat mong ipangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos sa pagkito ang dahilan ng pagkakasubo sa akin. So very clear ng kay Mama Mary na ang role niya is to become an evangelizer. So ang mission niya actually is to evangelize. So, she was born to evangelize. So, talagang siya ay pinanganak, no? Para maging evangelizer, para halat, no? Ang salita ng Diyos. At ano ba yung evangelization? No? Dito sa salita evangelization, alam nyo, parang nandun na sa loob ng word na yun, no? Mga yung papel ni Mama Mary, o role ni Mama Mary. On whatever day the Virgin Mary watches over us, comes to our aid, and intercedes for our salvation. Her apparitions on many continents show us how love reaches her children wherever they are. Nicaragua, Central America. France, Western Europe. Poland, Central Europe. Italy, Southern Europe. USA, North America. Ecuador, South America. India, South Asia. Argentina, South America. Italy, Southern Europe. Yan, yung mga lesser known apparitions. Doon sa lesser known apparitions, I don't know anything dito sa lesser apparitions. But it's good to know also na meron pala dito sa nila. Kung meron pala dito sa nila. So, talagang umiikot si Mama Mary sa pagmamahal niya sa tao. Talagang binahagi niya sa atin, through the many apparitions and teaching report, yung pagmamahal ng kanyang anak na si Jesus Christ. So, how active is Mary in evangelizing? How active is she? Gaano siya kapursige? Gaano siya kapursige sa pagpapalagan ng salita ng Diyos at sa pagmamahal at awa sa mundong nakakaawa. Diba? Sa mundo, paglo. Sa mundo, parang wala ng pag-asa. So, ano yung ginagawa niya?
video. This is Mary going around the world evangelizing. In the last 500 years alone, about 2,000 Marian apparitions were reported. Many have been disregarded, but many are still under church investigations. The amazing thing is, 75 apparitions have been recognized under various approvals of the church. The church believes these apparitions as miraculous, certain, in line with church doctrine and with a positive impact. Indeed, Mary keeps on visiting our world in this modern time. Probably we're all amazed, no? The supernatural phenomena, mga apparitions na alam natin, yung dancing sa grocery store. Iba, napakalabi, no? Iba, no? Ng mga pagkilos na nais ng imuhati na gawin natin. So, may vision na apparition, may mensahe. Pero ano ba ang kadugtong ng mensahe na yun? At ano yung resulta nitong mensahe na ito ni Mama Mary? So, let's take a look sa example natin. Our Lady of Guadalupe, sa Guadalupe, Mexico, 1531. Okay? In 1531, ito natin yung sitwasyon at that time. No? Ang sitwasyon at that time sa Mexico, meron sinasacrifice, no? Na human lives para sa kanilang Diyos, mga Aztec gods. Human lives ang sinasacrifice nila. So, over 50,000 human beings, no? Ang nasacrifice during that time, during that each year. So kung 50,000 human beings were sacrificed each year, and imagine mo, kung sabihin mo na dalawang taon, sabihin mo na dalawang taon na nagsasacrifice ng human being, 40,000, dalawang taon, ang nanamatay para isakripisyo sa kanilang mga spiritual. Yan. So, yun ang sitwasyon at that time in Mexico. Ano naman yung apparition na nangyari during that time? So in 1531, may nagpakita ang Inang Maria sa isang magsasaka na pangalan ay Juan Diego. So, siyempre, paano yung apparition, di ba? Ang church, magiging active yan. So, ano ginawa ni Juan Diego para mapaniwala niya ang bishop at that time na totoo yung apparition? So, nangyari, yung face ni Mama Mary that appears sa isang tilma. Ano ba yung tilma? Para siyang sa isang piece of cloth na doon nag-appear yung face ni Mama Mary. At yung tilma na yun, ginagamit yun ni Juan Diego to gather roses, beads. Kung ano yung mga ginagather niya. And receive Holy Communion and recite 5 decades of the Rosary. And and keep me company for 15 minutes meditating on the mysteries of the Rosary with the purpose of making reparation to my Immaculate Heart.
Yun ang request ng Mama Mary. Sister Lucia. Ano pa? Pwede natin gawin para makapag-cooperate tayo at para talagang magampanan ni Mama Mary ang kanyang trabaho ng evangelization para tayo maging katuwang niya. Ito ay ang pag-build ng churches. So, in almost all instances, Mary asked that churches be built at the places where she appeared. Yun, parang yun, build a church. No? Baka nga hindi yung pinaka-most compliant, no? Most compliant na request na ginawa ng mga tao sa kagustuhan ni Mama Mary na magkaroon ng mga churches. But more than the physical church, ibig sabihin, more than the structure, mas gusto niya ang pagbabago ng tao. Remember, church is us. Tao, church. No? Kaya siya simbahan. Yung simbahan, yung structure ng simbahan, sambahan siya. No? Doon tayo sa simbahan. Pero the church is us, the people of God. Siya yung kabuuan ng simbahan, ng church. So, yan. Pa, dami gusto niyo naman. Okay. So, tingnan natin ang pagdadaan ng mensahe ni Mama Mary are full of hope. Full of hope para magbigay ng liwanag sa pagdidig na pagdidig natin, sa pagdidig ng mundo. Kung kami lahat nakaway, first communicate kami namin. So, anong tamang response ng isang handlings? Kayo, bilang handlings of the Lord, anong dapat yung response ng tawag ng ating Panginoon? Mama Mary. So, ang dami yung narinig, no? Since session 1. Ito pa, halos patapos na yung session 2. And siguro, meron naman pumasok, no? Kahit konti sa ating isip at sa ating mga puso. So, marami na rin nasabi in the past Marian conferences about all these things. No? Again, sisters, every time that we have reading, and then tayo sa mga Mary. So, kita natin yung deep na Marian consideration. Anyway, I don't know if you believe topics, no? So, but anyway, we want the Marian consideration. Prayer, you can family, no? Send that sa mga leaders of householders, every day so that they can download and have a copy of it. So, ayun, no? So, at this point in time, I'd like you to stand up and take out your prayer.
Okay, thank you very much. Pwede take a note, alam nyo, Noong taong 1996, ako po ay nag-attend ng Christian Guide Program ng Bawat School Christ at kami po ay daming active member. And then, after 2 years, namatay po ang aking asawa at ako po ay patuloy na mag-serve sa CFC. Noong 1998 po, nag-attend po ako ng Christian Life Program na Handmaids of the Lord. At yung pong pag-attend po ng Handmaids of the Lord, ay patuloy ko pong itinaguyod yung pagsiserve hanggang ngayon. At patuloy ko rin pong itinaguyod ang aking mga anak bilang ama ang ina. So, sa pagtataguyod ko po yun, ay hindi ko po naranasan yung hirap na parang hirap. Pero may kasiyahan. Dahil po sa community na ito, ay naranasan ko yung magandang samahan. So bilang po nagtandem ko yung naala ko yung mag-attend ng Christian Life Program at lagi po ako nag-a-attend ng mga teaching tulad po ng CFP, conferences, seminars, retreats, at marami pa po ibang pag-aaral. Sa pag-aaral ko po yun, ako po ay natutong magdasal kasama po ang pag-rosaryo. At sa pag hindi naman po araw-araw na nagagawa ko ang pag-rosaryo, ay hindi ko po nakalimutan ang laging magkaroon ng personal prayer, ang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. At ng taong pong 2003, may isa pong pangyayari na hindi ko inaasahan. May nagagawa po akong bukol, 2 bukol dito po sa may tadyang ko. Nakansin lagi ng 2 pinalaki ng paa. So, hindi po ako pinagtulad ng buhay ng pagkakatalan. So, like any other love story, nagdami ako. Noong 2017, tumungo po ako sa Amerika para pakasal sa Tokyo ko. So, long distance. Ngayon po, yung asawa ko, hindi ko yun ang first marriage na. So, I got married to somebody na nagpakasal na dati sa
Catholic Church sa Pilipinas. Pero hindi pa po niya nagawa magpaanan. So, ang nangyari kasi, he got married, hindi sa Pilipinas, hindi nag-work out, nilagay na rin yung sarili niya na sa Amerika. So, after 7 years, nandito siya, so kung kami na long distance relationship. Isang taon po ng kasal, so civil claims na po kami. Nagpunta po ako sa confession. After a long time, doon na po ito ang confession. So sinabi ko po sa pare, ito po ang aking sitwasyon. At ang sinabi niya sa akin, ikaw ay nagkakasala. Ikaw ay isang nagkakasala ng pangangalunya, adultery, single fornication. Dahil doon, hindi ka pwede magpumilyon. Ay ka lang magpumilyon right after this confession. Talaga kung tumubo yung puso ko. Kasi hindi ako makakapag-pumilyon. So, although I was there living in the US, sabi ko, Lord, pasensya na nalagay ko sa inyo sa sitwasyon. Pero kakapit po ako sa inyo. Kahit na nasa deep sin ako, kakapit ako sa inyo. Araw-araw po ako nagdadasal kay Mama Mary kasi I felt comfortable quoting the verse and asking Mama Mary. God, no? Nagiliman, nagbubungan. Let us not And see, as we have this praise song, I do believe, let us go to that night without fear of hiding things and be a place to God. Let us join our hands, come together, sing and dance for the Lord. I